syempre walang traffic sa nakamotor. Ito yung playground ng mga taga Manila. Manila is not for beginners. Ito po ang isa sa pinakamatraffic na syudad sa buong mundo. Ayan o, ay pucha, pati yung kabila ginagawa na rin. Sheesh, putik pa. Kakalinis ko lang ng motor. Ang putik na naman. Uy puta, dumudulas ako. So good afternoon guys, so sinundo ko na ang ating OBR na si Mimidong. So today may dalawa pala tayong gagawin. Una, i-review ko tong Beastar na gamit natin. Pangalawa ay pupunta tayo sa Masa sa Taguig. Ayan yung coffee house, the best coffee house para sa akin sa buong Pilipinas. 4 branches sila, mamaya ipapakilala ko siya sa inyo. So we're here at Valenzuela. Napakaluwag ng kalsada kasi linggo. Speed limit is 50 dito guys, kasi yung camera nila gumagana yan. Pag light vehicles normally 60, pero dito sa Valenzuela 50, kaya mag-iingat kayo. So 1,000 kilometers na ang tinakbo ng ating Beast Flash. So bigyan ko na siya ng quick review simula nung kinabit natin siya. Unang-una guys ay sobrang kapit niya. Alam kong makapit siya, pero lagpas pa sa expectation ko nung pagkakapit niya, kasi nasa 2,000 nga lang yung presyo, diba? Kaya alam kong makapit, pero di ko expected na sobrang kapit. Kasi nga kahit basa yung kalsada guys, kahit corner kayo, sobrang ganda niya. Tsaka lalo na pag medyo mainit yung kalsada, mas ramdam mo yung kapit niya sa gulong. Ang problema nga lang sa sobrang init kasi mas mabilis siyang numipis yung gulong pag lagi kayo nabiyahe sa tanghaling tapat, nasa araw. And normally ako lagi akong may back ride, kasi nga ginagamit ko to sa joyride. Sa 2,000 pesos na gulong, ito yung masasabi mong mura na sulit. Kasi hindi naman porke mura masusulit mo. Ibang mura, 'di ba? Pangit yung performance, hindi ganun kaganda yung quality na ibibigay sa iyo. Pero itong Beastar, wala akong masabi. Hindi ko expected na ganito yung ganda yung bibigay niya sa akin. Marami rin nag-comment ng Maxxis tsaka Eurogrip. Thank you guys sa pagko-comment ninyo. Actually, matagal ko na siyang nababasa. Pero since na-try ko na tong Beastar, I think kontento na ako dito. Kasi sa mga hindi makukontento sa Beastar, pwede nyo rin naman i-try yung Maxxis tsaka yung Eurogrip. Kung di naman kayo kontento sa Eurogrip or sa Maxxis, try nyo rin itong Beastar. Kasi hanapin mo sa market yung compatible na para sa iyo yung pasok para sa performance na hinahanap mo sa kalsada. Kasi itong ang agandahan sa 2,000 pesos na gulong guys, sa mura, kung sakaling mapako man, sakaling kasi katagalan sa kalsada, lalo na sa Manila, Metro Manila mo na, yung kalsada bako-bako. Pagkataga na kasi naglulubak-lubak yung gulong mo, lalo na kung hindi accurate yung PSI ng hangin sa gulong mo, di ba? Lagi nyo i-check ako, usually every 2 weeks chine-check ko yung hangin ng gulong ko. Lagi ko siya nilalagay sa 36, tapos 30 sa harap. Standard ni Honda ay 35 sa likod at 29 sa harap. Pero since nga nag-iiba rin yung timbang ng pasahero ko, may laman yung top box ko, may laman yung gitna ko, bumibigat din ako, dinagdagan ko yung hangin. Pero ito yung hangin na pasok para sa akin. Ewan ko sa inyo, kasi iba nga nalagay 33 kasi pag wala kang back ride, pero 35 sa likod pag may back ride ka. Kaya yung minimum nya. So we are approaching Monumento. Pupunta tayo ng Taguig din kasi ngayon. Grabe yung kapit nitong gulong na to. Tsaka hindi lang siya makapit guys, yung comfort nya na stable siya. Yung sa pag-maneuver nyo or sa pag-brake left nyo or brake light pagliko nyo, mabilis siyang sumasabay. Hindi ako nabibigatan sa kanya. Magaan nga siya, sabi ko nga. Kaya lumakas konti yung paghahatak ko rito sa motor na to. Hindi isa sa gusto ko sa Beastar na to. At sinabi ngang medium compound, diba? Yun na lang kasi yung hindi ko masabi sa Beastar yung tibay niya. Kasi nga since 1,000 km pa lang, expectation ko sa gulong na to 10,000 to 15,000. Maka 10,000 ako, sobrang saya ko na.
Pero tignan natin kung mapapaabot natin siya ng 12,000. 12,000 yung target kung mapaabot tong gulong na to. Sa brake niya guys, ayun no, pag bine-brake mo siya, bigla ang brake mo siya, kumakapit din kaagad siya. Hindi ka mamamroblema sa brake niya. Ito yung Shibuya Crossing eh. Ito yung Shibuya Crossing ng Manila. Ayun, nasa liko niya, oh. Diba? Okay naman siya. Sa mga nagtatanong naman kung kamusta siya sa maulan, sobrang kapit din ito. Pero syempre guys, di naman ibig sabihin na makapit yung gulong nyo, hahatawin nyo na sa pagbanking. Lalo na kung umuulan, diba? Yung safety natin talaga nasa driver pa rin. Hindi lang sa gulong, hindi lang sa motor. Tayo pa rin yung susi doon. So sa mga nagtatanong pala sa oversize na gulong, ako guys recommend ko Beastar sa oversize na gulong. Una kasi magaan siya. Normally pag nag-oversize kayo na gulong, bumibigat yung gulong nyo. Syempre nag-add siya ng fuel consumption. Pero itong Beastar since magaan naman siya, kung mag-a-add kayo ng size sa gulong, hindi naman siya gano'ng makaka-apekto. Katulad kunyari sa naka-click or kaya ako naka-PCX. Kung naka-click ako, siguro ang lilikod ko lalagay ko 130, diba? Kung naka-PCX, i-upsize ko to sa 140 kasi mahirap na sa 150. Baka masabitan ka na ng gulong eh. 140 safe ka pa sa likod. Naka Honda Beat ka siguro 120 kaya likod yan, maximum na yan. Ganda rin kasi sa mga naka upsize na gulong, yung sobrang steady ng gulong mo, kahit hindi mawakan yung madubela, dire-diretso yung under mo eh. Yun nga lang, minsan pag sobrang bigat ng gulong, tumataas yung fuel consumption mo. So sa gulong pala guys, tuwing kailan ako nagpapalit ng gulong, normally ako nagpapalit ako ng gulong every 12k. Ayun talaga yung target ko. Sa harap naman guys, kasi 2 beses ako nagpapalit ng gulong sa likod bago ko mapalitan niya sa harap. Except if syempre pudpud na talaga yung sa harap mo. Abangan nyo lang din yung sa video na to sa mga ginagawa natin. Kung update ko naman kayo kung gaano katagal na yung kalayo na yung tinatakbo ng gulong natin sa likod. So kasi natin makikita yung buhay ni Beastar eh. So kung nakahanap ka na ng gulong na para sa'yo, that's good for you, congrats. At kung hindi pa, I recommend na subukan nyo tong Beastar kasi kaysa gumastos kayo ng medyo kamahalang katulad ng Pirelli, Michelin, which is I don't see anything wrong naman. Kung may pera kayo, go for it, buy it. Pero kung katulad ko na nagba-budget meal lang, na kasi ako ginagamit ko naman to kasi ito pang hanap buhay din, di ba? Pang joyride, pang MC taxi. Kaya maganda sa akin yung affordable. Pero kung personal ko na ginagamit, siguro magmi-Michelin ako or Angel Pirelli. Pero sabi ko nga, etong brand na to, pwede mong ipanlaban sa dalawang brand na yon, na hindi ganun kasakit sa bulsa, na hindi ka pa masasaktan ko sakaling mapako man yung gulong mo sa kalsada, magbako-bako in the long run. At least, diba, sa 2,000 mo lang naman na binayaran, hindi ganun kasakit sa bulsa. So yun yung masasabi kong review for kay Beastar. If may mga question kayo, comment down below nyo lang. Sa mga nagtatanong din pala sa akin itong side mirror ko guys, yung side mirror natin phase out na to sa Shopee kasi ang dami nang nag-inquire sa akin sa mga video. Wala na siya sa Shopee. Sinearch ko siya. Sinearch ko lang sa kanya small side mirror. Ito yung lumabas dati. Kaso nung pinuntahan ko yung history nung pinagbilang ko, wala na talaga siya. Tapos shoutout pala kay Richard sa may ambulansya. Hindi, sunog. So ayun nga pala, shoutout kay Richard sa kasama ko dati sa barko. Subscriber din natin siya, dinadownload niya yung mga video ko at pinapanood niya ron. Naka PCX din kasi yun. Normally kasi sa barko medyo malungkot at para ka nakakulong sa kulungan kasi nga paulit-ulit lang ginagawa mo for 8 months lang din yung gagawin mo, 8 to 9 months. Mamimiss mo rin yung Pilipinas, kaya ako, diba, lagi ako naglo-long ride pag nakaka-uwi ako. So far wala pa naman tayong date ng alis natin, naghihintay pa tayo. Shoutout din kay paring Agassi Arcilla, isa rin yan sa nag-download ng video ko kasi seaman din yan at nagbabalak siya bumili ng motor. Sabi ko sa kanya mag ADB 160 siya. Shoutout sa'yo men. So pupunta na tayo sa Taguig sa BGC. Itong Masa guys, 4 yung branches nila. Una ko napuntahan guys sa La Union. Hindi pa siya ganun kasikat noon, pero nag-trending na rin somehow sa TikTok. Nung natikman ko siya, sobrang sarap. Grabe yung pagkain nila sa quality, sa portion. Yung price niya, hindi siya mahal, hindi rin siya mura. Affordable naman siya. Kasi yung babayaran mo yung quality. Talagang fresh, hindi siya yung parang nanigas na tinapay, na luma. Hindi. Pag kinain mo talaga, lasang-lasa mo na bago. Tsaka yung pagkain nila, ang sarap, quality.
So, itong pupuntahan natin kasi mag-anniversary kami ng girlfriend ko. Eh, since busy nga sir sa hospital, katulad ngayon na siningit niya lang to, wala pa siyang tulog. Tapos, bukas may pasok pa siya. Kakain na lang kami to celebrate our first anniversary. At isasama ko kayo guys. Sama kayo ni Sir MJL, tsaka ni Mimi Dong sa aming anniversary. Doon na lang kami kakain, doon kami mag-date. So, sana makatulong din tong idea na pupuntahan namin. Kung gusto nyo makipag-date sa jowa ninyo, or balak nyo lang mag-coffee shop, mag-solo ride kayo, magandang tambayan to. Bagong bukas nila sa Taguig. Na-try na namin sa Vito Cruz, na-try na namin yung branch nila sa BF Parañaque, try na namin sa La Union. Ito na lang yung bagong lugar nila na hindi pa namin na-try sa Taguig. 1 week pa lang open to guys. So guys, magpapakita ko ng mga short clips at picture na ito yung kinain namin last time sa Masa. Shakshore ba? Yan, ham shorba. Ewan ko kumiligay sa mga ganitong klaseng pagkain. Medyo kakaiba, unique yung pagkain nila pero ang sarap, sabi sa inyo. Grabe guys, oh, kita nyo naman maaraw, maambon. Ang lupit. Actually sa balita nga kanina, medyo humid ang panahon natin ngayon sa Pilipinas. Though nakapasok naman na yung summer, pero ito lagi yung simula eh. Yung may humid pa siya kasi naglalaban pa yung amihan tsaka itong tag-araw natin na season. So sa Osmeña na kami. Shit, may kulay pula dito. Baka may traffic tayong madaanan. Feel ko guys, ito ata yung ginagawa na pagbaba ng tulay. Ito na nga, ginagawa nga yung tulay. Kita nyo guys oh, barado. Para siyang embudo. Banda ron yung masikip, tapos maluwag pagkatapos. Nung sinilip ko yan nung Friday, kala ko okay na eh. Kasi parang patapos na siya eh. Kala ko ba ngayong linggo okay na eh. Traffic pa pala. Wala, ito yung pinakaalam ko malapit papunta ng Taguig din eh, BGC eh. So wala ko ibang alam daan papunta ron except for EDSA. Pero mas gusto ko nang dumaan dito kasi dire-diretso. Pero syempre walang traffic sa nakamotor. Masingit lang po, sorry po. Ito yung playground ng mga taga Manila eh. Yung Singitan. Manila is not for beginners. Ito po ang isa sa pinakamatraffic na syudad sa buong mundo. Manila, Manila. Ang traffic dito sa Manila, Manila. Kaya ako, pag bumabiyaya ako ng panorte, ay, ang sarap sa pakiramdam. Medyo nakakatakot sumingit dito eh. Medyo malaki ang gulong niya. Pasingit kuya, pasingit. Open space na. Whee! Dati takot ako sa ganitong singitan eh. Kasi bagong bago pa talaga ako. Isa sa mga kinakatakot ko ay mapadaan sa expressway. Pangalawa ay sa mga singitan na ganito nung bago pa ako. Ang technique ko, pag hindi ako sigurado dati sa dadaanan ko kung expressway o hindi, susundan ko lang yung naka-scooter din kung saan siya dadaan. Kasi minsan nakakalito eh. Wala eh, mapapasingit siya talaga sa ganitong sitwasyon eh. Kaya sa mga dadaan ng Osmeña, tignan natin yung lagay nung kalsada dito para makita nyo rin kung dadaan kayo bukas ng Monday ng March 18 na ba bukas? O March 18, Monday. Pa southbound lang naman to guys. Walang problema sa north. Walang problema sa pa northbound. Sundan lang natin sila trupa. Ayan o. Ay pucha, pati yung kabila ginagawa na rin. Sorry guys, pamura na naman ako. Nakaraan kasi sa kabilang side lang. Ngayon dalawang side na yung ginagawa dito. Awit. Guys, problema na rin pala. Pati pa northbound. Sheesh. Dadaan pa naman sana kami rito pa uwi. Mag-Rojas Boulevard kaya ako. Awit naman. Osmeña pa. Isa to sa mga pinakapaborito kong daan kasi dire-diretso tsaka maluwag. Kahit marami sasakyan, mabilis yung daan dito. Pero ito, ginagawa. Sheesh, putik pa. Ay, kakalinis ko lang ng motor. Ang putik na naman. Wala tayong magagawa. Uy, puta, dumudulas ako. Dumudulas ako onte. Sorry, dito pa. Pamumura na naman ako. Ayan ang traffic pa northbound. Okay, linggo-linggo sobrang traffic sa northbound sa Osmeña Highway. Naku po, kuwawa bukas ang biyahe. Mag-joyride pa naman ako bukas. Baka hindi ako dumaan dito. Iwasan ko siguro magpamakati muna. Kasi parehas na linya apektado eh. Baka mag-Rojas Boulevard kami may dumaan ng girlfriend ko. Ayaw ko sa traffic. Sana tama yung lumalabas sa Google Maps.
na Masa. Beside Hyatt eh. Saan dito yun? Ito yung Grand Hyatt. Saan si Masa? Ayun si Masa, nakikita ko na. Kakanan tayo dito. Pero saan yung parkingan? Sabi nila may free parking daw sila eh. Itanong natin. Ang ganda ng lugar nila guys oh. Tanong na. Baka tanong mo ko saan yung parkingan pagkakain sa Masa? Saan? Sa loob na to. Loob ng building? Oo, So dun sa iikot pa tayo ganun? Yeah, tapos papakita na lang yung receipt pagkatapos. Ah sige, tara. Ito na yung parkingan nila. Parking area po. Kakain kasi kami sa may Masa. Mag-park daw kami rito eh. Okay po. Thank you po. So, ito yung parkingan. Sabihin niya lang kakain kayo sa Masa. Sa may motor daw, sa may pangatlo eh. Yun. So, dito. Tabihan natin si Honda Click. Baba mo na ikaw. Bebelo lang ako. So guys, grabe yung kinain namin. Busog na busog. Kita nyo naman sobrang sarap nung Masa. Grabe yung tiyan ko. 2 tinapay yung kinain namin. Tapos yung special latte. So didiscuss ko siya on the way. Sa parking lot na tayo. Paalis na tayo eh. So iniwasan ko yung bandang part ng Osmeña na medyo matraffic. Ayan, if makikita nyo medyo pula yan. Tapos orange. Medyo dito tayo dadaan. Pabandiya ata to. Tara. Yung OBR ko, busog na busog din yan. So palabas na kami ng building. Free parking lang to eh. Ewan ko kung kukunin pa yung receipt. Dala naman na yung resibo. Dala niya lang yung resibo. So hindi naman na hinanap yung resibo. Pero dala namin siya just in case. So yun nga guys, kita nyo naman yung mga kinain natin kanina. Ang in-order namin yung cookies and cream na cheesecake croissant. Tapos yung isa naman ay yung cookie dough na croissant, double baked cookie dough croissant. And then yung isa naman ay yung cheesy bomb ba yun? Cheesy bomb something. So yun guys, grabe. Blow, may motor sa likod natin. Wait lang, may bumabomba. Padaanin natin. Parang CBR ah. Hula ko lang to, CBR 650. Katunog eh oh. Rinig niyo yan. Paunahin natin siya. Ay, kumanan na siya. Tayo, hindi natin nakita kung ano yun. Hindi siya dumiretso eh, kumanan na eh. So yun nga guys, sobrang sarap sa Masa. Actually, sabi ko nga sa inyo, doon pa lang sa La Union, nasubukan ko na siya. Tapos ang nakakatawa pa, yung store manager nila, kaklase ko nung college. Nagulat ako, tinawag niya ako. Sabi niya, uy. Tapos ayun nga, kasi ako sa food industry nga ako, diba, nag-graduate ako ng culinary arts sa Lyceum. So, food related talaga. So, nakakatawa. Siyempre, yung kaya sama ko rin, store manager siya nung Masa. Eh, ang sarap kasi sa Masa, sabi ko sa kanya. I-message daw niya ako pag kompleto na yung menu nila. Kasi for now, pastries pa lang ang sinaserve nila. Grabe.
ang may-ari daw ng Masa ata, if I'm not mistaken pagkakarinig ko kanina, yung babaeng may-ari ata ay yung Pinay, tapos asawa niya ay taga-Swiss. So wala akong masabi. Alam mo yung kinagat mo yung croissant na part na wala siyang chocolate or walang icing. Pag kinagat mo yung croissant lang, lasang-lasa mo yung butter, naglalabasan sa bibig mo habang nginunguya mo siya. Ganun kasarap. Tapos sabihan mo pa no, special latte nila guys. Ang special latte nila may condensed milk, tapos may coco jam. So malalasahan mo na coconut. Medyo coconut flavor yung kape niya. Kaya ang sarap talaga. Babalikan namin yan guys. At sana matry nyo rin siya kasi talagang sobrang sarap. Ano pala kami guys, almost 900 pesos. Almost 900 Almost 900, so 800 plus. Hindi ko na nakuha yung saktong presyo niya. Ayun na yung anniversary date namin ni OBR ko na si Mimi Dong. So sana na-enjoy niyo yung video for today. Sorry hindi tayo gano'n nakalayo. Antayin natin next ride natin. Baka makabata tayo sa Danarak Falls. If matuloy yung day off ni Ramir. Nagpaalam kasi siya. Ramir pangalan ng mga kasama natin. Nagpaalam kasi siya kung pwede siya mag-day off this weekdays para makaride nga kami sa falls. Dalawa lang kami. Nakaabot kayo sa point ng video na to. Sobrang thank you. This is Sir MJL. Thank you sa pag-join sa anniversary date namin at sa pakikinig ulit. Salamat and God bless and see you soon.